alam nyo po ba mga kababayan, bakit ko nga ba sinasabi na ito pong si LRY aka Small Boy ay dapat pong kabahan ngayon darating na Mayo 11 mga kababayan or araw po ng Lunes? Dahil po kung matatandaan nyo, di ba napakalaki na po mga kababayan ng itinaya ni LRY aka Small Boy at neto pong si Alputera dito po sa mga Duterte, lalo na dito po sa darating na 2028 election mga kababayan, na kung saan inaasahan po nila na itong si Sara Duterte ay makakatakbo. At pagka nanalo, halimbawa mga kababayan, inaasahan din ni LRY aka Small Boy na matutulungan ni Sara Duterte sila doon sa kanilang laban, sa kanilang mga kaalyado or mga dating kaalyado sa kumpanya na naging kaaway na po nila or hindi na po nila kasundo mga kababayan. So inaasahan nila na yung ginawa dati ni dating Pangulong Duterte na pagkampi sa kanila, kaya madali po nila mga kababayang naapi yung mga kaalyado po nila sa politika na ginulangan nila yung mga kaalyado po nila mga kababayan sa business nila na ginulangan po nila mga kababayan doon sa negosyo nila. Inaasahan nila nakakampihan ulit sila ni Sara Duterte mga kababayan ng pamilyang Duterte kapag kinailangan na po nila ang tulong ng mga Duterte. Kaya kung titingnan nyo, kahit dumidikit-dikit sa First Family, ito pong si LRY aka Small Boy at ito pong kung titingnan nyo, etong pamilya nito mga kababayan, palihim po nilang tinutulungan etong mga Duterte kasi nga tumataya na po sila ng malaki dito po kay Sara Duterte sa pamamagitan nito pong si Alputera, sa pamamagitan ng pagpipinance mga kababayan dito po kay Alputera at pagpipinance na Alputera doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, katulad po nitong mga vlogger mga kababayan at yung mga namumuno ng Maisog Rally. So ngayon, lahat na lang ginawa nila, itinaya nila para po dito sa mga Duterte, para po dito sa pag-asa nila na makakatakbo pa etong si Sara. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, malabo na po talagang makatakbo etong si Sara Duterte sa darating na 2028 dahil sa Lunes, mga kababayan, talagang literal na mai-impeach po talaga yan. Gaya nga po na sinasabi ko kanina sa unang live natin, talagang pagbalik ni Sara Duterte, impeach na po siya. Ano po pagbalik niya ng bansa. So ngayon, mga kababayan, siguro ganito rin yung nangyayari at iniisip ni Amy Marcos. Kaya siguro mga kababayan na wala na po ito sa kanyang sarili. Bakit ko nasabi mga kababayan? Kita nyo kung ano-ano na lamang po ang ipinopost mga kababayan ni Amy Marcos para po makabawi or makapagpatutsyada sa ating gobyerno mga kababayan dahil sa nangyari sa kaalyado nila na si Jay Sonsa. So ito mga kababayan, i-play po natin. Sa akin, nervyos na nervyos. Talaga, alam niyo ba, kanina, may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban, may Nawala na sa katinuan mga kababayan. Tita ako, at saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka sabi. At hindi ko maintindihan bakit. Hindi, dapat naman nga mga kababayan, kung hindi siya senador, dapat kasama rin siya sa mga dadamputin at huhulihin. Bakit po natin nasabi? Kasi isa po siya sa nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol po sa kalusugan ng ating mahal na presidente. Alam nyo kasi mga kababayan, sumobra lang kasi etong sina Jason sa dapat nga kasama pa yan sina Jack Aragota, etong sina Eloy Burgess kasi nga pinagkalandakan po nila ng presidente mga kababayan ay mawawala na at dapat daw pong mawala na. So ngayon, kung titingnan nyo, dito naman sa estado mga kababayan ni Eloy Burgess, grabe po talaga yung ginawa niya. Ano po sa presidente kasi sinabihan niya nga mga kababayan na may stage 4 na cancer si PBBM at hindi lang po yun, talagang ang dating nung kanya mga sinasabi publicly tinataningan niya na po ang buhay ng ating mahal na presidente, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit dapat humarap sila sa mga pananagutan po nila. Hindi ko lang maintindihan dito kay Senator Amy Marcos kung bakit naglabas ng video ng itsura niya dito mukhang praning na praning mga kababayan, mukhang wala sa sarili. So anyway, tuloy pa natin. Bakit ganun? Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jay Sonsa?
O alam ko nga, labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto, pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Tsaka take note, hindi pa na-aresto si Bugris, mga kababayan. Sinabpi na pa lang siya ng NBI pero hindi pa po siya na-aresto. Ang na-aresto po si Jason Sa at saka po itong si Eric Celis, mga kababayan, pero si Eloy Borges, wala pa. Hindi pa po na-aaresto. So yung sinasabi niya dito na inaresto, isa pong malaking ka-fake newsan yan. Kasi hindi pa na-aaresto itong si Eloy Bugris dahil pinagpapaliwanag pa siya ng NBI. Actually, mga kababayan, dun nga sa point na yun, dapat arestado na yan. Yang si Eloy Bugris na yan. Ayang si Eloy Bugris. Kasi nga, kung titingnan nyo, grabe talaga yung fake news na ipinakalat sa ating, laban sa ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Anong pakialam ko dun? Sabi ng tao, ako, magdahan-dahan ka. Ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila. Wag mo daw sinasabi-sabi yan. Sino nagsabi niya sa'yo? Sabi ko, ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat. Alam mo, Senator Amy Marcos, kung talaga nag-aalala ka sa kapatid mo, hindi ikaw ang magiging pasimuno para siraan ang kapatid mo. Dapat kung talaga nag-aalala ka kay PBBM, puntahan mo ang kapatid mo, kausapin mo, kumustahin mo. Hindi yun sa social media mo sinasabi. Dahil ang totoong ate na may malasakit, mga kababayan, tandaan nyo yan. Kahit gaano pa kagalit yan o kasama ang loob niya sa kapatid niya, pag dumarating yung time na kailangan siya ng kapatid niya, pumupunta siya. Lalo na at siya po ang pinakamatandang kapatid ni PBBM. Ngayon, ang ginagawa niya sa social media lamang siya nagsasabi na nag-aalala siya, concern siya kay PBBM. Di ba galawan niya ng wala sa sarili? Kaya nga mga kababayan, doon sa title natin nakalagay dyan, Senator Amy Marcos na wala sa sarili. Kasi yung mga sinasabi niya dito, mga kababayan, halatang wala po siya sa kanyang sarili. Hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako, kaya naaalala ko yung date. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo. Kaya, sinugod sa ospital. Nagmukhang January ungas, no? 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman, nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman si Hindi daw gumagaling. Si PBBM, ang payat-payat daw at naghihingalo daw. Sabi niya, mga kababayan sabi niya, naghihingalo daw ang presidente. Pero kung titingnan niyo naman, mga kababayan, si PBBM, nakakapagbuhat pa nga ng bigas, nakakatalon-talon pa nga, mga kababayan, nakakapag-jogging pa, at higit sa lahat, nakakaharap pa, mga kababayan, sa kanya mga bilateral summit at lalo na doon sa ASEAN Summit, mga kababayan, na isinasagawa. Ano po sa kasalukuyan ngayon? 'Di ba? Yung mga ginagawa ni PBBM na pagharap sa iba't ibang mga leader ng bansa, namamagitan sa mga gulo ng ibang bansa, mga kababayan. Di po ba pinapanawagan yung kapayapaan? Yan ba ang presidenteng naghihingalo? 'Di ba? Biruin niyo, mga kababayan, sa kanya na mismo nang galing yung ka-fake newsan na sinasabi niya naghihingalo daw ang presidente. nila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo, tapos sinabi ng mga taga-palasyo, Hindi, walang inanunsyo ang palasyo, mga kababayan. Wala ding sinabi ang PSG na naghihingalo ang presidente o may malubhang karamdaman. Si PBBM, ang sinabi lang ni PBBM, okay na yung kanyang kalusugan, magagaling yung mga doktor niya, pero wala siyang sinabi na siya'y dumating sa point na naghihingalo siya. Fake news po itong sinasabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Alam nyo, nakakahiya. Nakakahiya to kasi senador pa man din siya, pero siya po ang pasimuno ng fake news. Dapat nga mapatulad siya kay Jason Sa na maaresto din. Kung pwede nga lang 'Di ba? Arestuin siya ng NBI dahil sa mga ka-fake newsan po niya. Alam nyo, mga kababayan, itong ganitong sinasabi ni Senator Amy Marcos, salitaan po yan ng isang taong nawawala sa katinuan. Ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulam, payat-payat? Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman.
Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Ikaw ba, Senator Amy Marcos, kung sakaling ipamamalita kung wala ka na, let's say patay ka na, matutuwa ka ba? Hindi, mga kababayan, ito para sa akin kung sakaling ipamamalita kung wala na si Senator Amy Marcos tapos wala naman palang katotohanan yun. Halimbawa, sinabi ko na mayapa na siya. Tapos wala naman palang katotohanan yon. Matutuwa ba siya, mga kababayan? Siyempre hindi. Kahit sinong tao, hindi matutuwa na ipamalitang wala ka na, mawawala ka na. At mas lalong hindi nakakatuwa na yung kapatid mo ipamamalitang naghihingalo ka na. Di ba, mga kababayan? Hindi po nakakatuwa yan. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, etong sinasabi ni Senator Amy Marcos dito, sana hindi mag-back to you sa kanya. Sana hindi mag-backfire sa kanya. Kasi baka mamaya, yung sinasabi niya naghihingalo, magulat na lang siya isang araw, baka sa kanya tumama yun. Siya ang maghingalo, mga kababayan. 'Di ba? Kasi ito, sinasabi niya, bakit daw naging national security yung kalusugan ng presidente? Natural, ikaw ba naman, ipakalat na wala ka na? Ipakalat na mawawala ka na? Talagang dapat po pagtuunan ng pansin yan. Lalo na at alam naman po natin na yung kaalyado niya na si Sara Duterte na mas pinipili niya kaysa sa kadugo niya, mga kababayan, kapamilya niya, ang magiging successful successor kung sakasakaling mawala ang presidente. Dapat po talagang pagtuunan ng pansin yan. Lalo na't mga kaalyado ng vice-presidente ang nagpapakalat ng maling impormasyon na yan. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, kung mapapansin nyo, yan po yung mga salitaan ni Senator Amy Marcos na nangangahulugan na nawawala na po siya sa kanyang katinuan. Ano po, dahil nga kung titingnan nyo kahit dito, ito, kalalabas din itong bidyong ito. Ang sinasabi niya dito, mga kababayan, salitaan din ng isang taong wala din sa katinuan para lang ipagtanggol yung kanyang kaibigan na mandarambong. Ano po, ito, i-play po natin. Hay nako, napakainit ng panahon, di natin malaman kung anong gagawin. Talagang sumisingaw yung init mula sa lupa. Ang lakas-lakas pa ng araw, pambihirang buhay to. Di mo malaman, para kang bibingka. At para rin bibingka mga politiko ngayon. Paano? Todo ang pressure. Ang init-init talaga. Talagang makikita ninyo. Naalala ba ninyo, last year, nung July, di ba nagkaroon ng first impeachment kay VP Sara? Ayun, pinadala ka agad. Matapos yung eleksyon, andyan na, nakasalang na mula sa Congress hanggang sa Senado. Ang balita, maraming pinangakuan dyan sa Kongreso ng kung ano-anong Tingin niya, mga kababayan, paano uupong hukom to? Ngayon pa lang, epal na. 'Di ba? Paano uupo tong hurado halimbawa? 'Di ba, paano magja-judge yan? Ngayon pa lang alam niyo na kung ano ang sinasabi. 'Di ba? Ngayon kita niyo, mga kababayan, na pinag-uusapan dito, impeachment, pinalalabas niya na ginigipit yung mga kongresista. Sinasabi niya, mga kababayan, publicly na wala sanang impeachment kung wala mga kongresistang pinangakuan. Paano to uupong hurado? Paano magja-judge to kung sakali magkaroon ng trial? 'Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. limpak na milyon na project. Naku po, eto na. Nung nagkasingilan na, sabi na ng Nag-imbento na ng BBM, kwento. ng administrasyon, FLR na kayo. Anong ibig sabihin nun? For later release. Ibig sabihin, yung pinangakong project, nakatenga. Kaya hanggang ngayon, namumuti na sa kaiintay ang ating mga kongresista, higit sa lahat ang mga kongresista na kontratista. Ayun, hirap na hirap talaga sila pagkat hindi pa naglalabasan. At alam naman natin, may utang pa sa eleksyon na nakaraan. Meron pang 2 eleksyon itong taong to. Meron pang barm election sa Mindanao. May barangay. Gastos na naman. Kaso, 3 little letters, FLR, for later release. Nakatenga pa yung mga project. Ngayon, eto na, the second impeachment. Pangakuan na naman ng katakot-takot na project. Ang problema, wala nang naniniwala. Ang sabi nila, may utang pa ang administrasyon sa amin.
Sinasabi niya dito na wala nang naniniwala mga kongresista daw mga kababayan. At gusto niya sabihin dito, ipahiwatig sa taong bayan na malabong ma-impeach etong si Sara Duterte kasi nagising na yung mga kongresista dahil daw pinangakuan ng gobyerno dahil hindi naman daw po tinupad yung pangako. Anyway, tuloy pa natin. Nung nakaraang impeachment. Ano ba naman i-deliver na muna ninyo yon kesa sa mag-impeachment ulit? Eto na. FLR na naman daw for later release. Sabi nila, tumama naman kami, bumoto naman kami ayon sa sinabi ninyo. Bakit na naman FLR? Kaya nagkakagulo ang Kongreso. Yan ang problema. Walang mga project. Makita naman ninyo, talaga namang summer na summer. Mainit ang araw, pero walang mga konkretong binubuhos. Walang mga project sa kalsada. Walang kinakalkal na mga tulay. Bakit? Ano nangyari? Wala pa talagang pera ang Kaya pala nagawa yung rehabilitation ng EDSA mga kababayan. Kaya pala yung yung isa yung Maharlika Highway. 'Di ba patuloy na ginagawa yun ngayon? 'Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan? Kasi nga dire-diretso ang pagpapagawa ng ating pamahalaan ng mga infrastruktura mga kababayan, ng mga infrastructure project. Di po ba dire-diretso? So yung sinasabi ni Senator Amy Marcos dito, wala pong katotohanan yan. At higit sa lahat mga kababayan, unfair sa mamamayang Pilipino na yung isang senador na uupo bilang judge ng isang impeachment trial, lalo na't kaibigan niya yung sasalang mga kababayan ay ngayon pa lang, ipinapakita na kung anong kulay meron po siya. Di ba halatang DD-shit etong si Amy Botox? Halatang DD-shit mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po talaga natin paano siya magsisilbing judge o hukom. Ngayon pa nga lang, sinasabi niya na kung ano, ipinapahiwatig niya na sa taong bayan kung ano ang kahantungan ng impeachment pagdating po sa kanya. At saka take note, sa kauna-unahang pagkakataon, ito nasaksihan nyo na isang kapamilya ipinagkakalat na naghihingalo na yung kanyang kapamilya mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita na isang ate na saglip na protektahan yung nakababata niyang kapatid, ang ginagawa mga kababayan, sinisiraan publicly yung nakababata niyang kapatid. Only in the Philippines, only in the history, makakakita kayo ng ganitong klase ng ate. Ano po? Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa dramang ito, sa mga sinasabing ito ni Senator Amy Marcos. Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan kasi sa totoo lang mga kababayan, yung mga kaalyado ni Sara Duterte ngayon, talagang ibinuhos na lahat. Kaya nga yung iba kinakabahan na Katulad ni LRY, aka Small Boy, at katulad nitong sina Alpotera kasi lahat ibinuhos na nila. Yung pagsuporta nila sa mga Duterte, talagang ibinigay na nila mga kababayan ng buong buo. Tapos ngayon, ang mangyayari pa, mai-impeach pa yung isang tao na natatanging pag-asa po nila sa 2028 para makuha ulit yung mga interest na papabor sa kanila mga kababayan. Pero kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po sa usapin na yan.